눌렀어. Already? 아니야. 지금 눌렀어. So ito po yung sinabi po ni Jesus sa mga believers, sa mga mananampalataya. So, sinabi to ni Jesucristo, kung may magagawa ako, ito po yung sinabi ni Jesucristo sa mga believers o sa mga mananampalataya. 여기 이제 14절부터 이렇게 말씀을 끝까지 이제 보면 귀신 들린 이제 아이를 고쳐주시는 내용이에요. So, kung babasahin po natin sa verse 24, ito po yung contents about yung pagpapagaling niya sa isang bata na inaalihan ng demonyo. 그 귀신이 그 아이를 잡으면 어디를 가든지 이 넘어져서 거꾸로져서 거품을 흘려요. 거품. So, kapag itong batang po na ito ay inaalihan po ng demonyo, tapos kapag siya po ay pumupunta kung saan-saang lugar, itong batang po na to parang lagi po siyang natutumba tapos laging bumubula yung bibig niya. 그리고 계속 얘가 말라. 바짝바짝 말라가. Tapos yung bata sobrang payat. 그래서 예수님 앞에 그 아이의 아버지가 이 아이를 데리고 갔어요. 예수님 앞에 고쳐달라고. Kaya po yung 예수님 믿음 없는 것을 도와주소서. 24절이에요. 내가 소리 지르면서 얘기한 거예요. 내가 믿나이다. 나의 믿음이 없는 것을 도와주소서 하더라. 이렇게 얘기해요. sabi naman po ng tatay, sumagot po siya agad, sinabi niya, Panginoong Jesus, naniniwala po ako. Tulungan po ninyo ako madagdagan pa ang aking pananampalataya. 진짜 예수님이 믿음 고쳐주실 거라는 완전한 믿음이 아니고 뭐예요? 이 예수님 말씀하시는 거 보면 어느 부분은 의심하고 있었던 거죠. So, ibig sabihin po nun, kahit yung tatay, pumunta po siya kay Jesucristo, pero may kakulangan pa rin po siya ng pananampalataya. Pero at some part po, kumbaga napunan po yung kulang na pananampalataya niya. 그 예수님이 많은 사람들이 이제 막 이렇게 모이는 것을 보고 그 더러운 귀신, 아이 안에 있는 더러운 귀신을 꾸짖어서 어떻게 해요? 이르시되 이 말 못하고 못 듣는 귀신아 내가 내게 명하노니 그 아이에게서 나오고 다시는 들어가지 말라 이렇게 말씀하셔요. Tapos after that po, healthy, naging malusog. 세상에는 이런 문제들이 많아요. 이 앱사 지역에도 있어요. So, kahit yung ganitong mga problema po ay marami din pong, ganitong klase ng problema, marami din po dito sa EBSA region. 우리가 이 육신의 문제는 눈에 보여요. So, yung mga physical problems po ay nakikita natin. Tama po ba? 그렇죠? Tama po? 돈이 없어서 막 경제 문제에 쫓아다니는 것도 눈에 보여요. So, kahit po yung mga, like for example, mga financial problems, makaranas po tayo noon, kumbaga tayo po ay nadidismaya. 가정 문제 일어나는 것도 보여요. So, of course po, kahit yung mga family problems, nakikita rin po natin. 근데 이 문제는 어디서부터 오냐면 정신 문제로부터 오고 이 문제는 또 어디로부터 오냐면은 근본 문제로부터 옵니다. Pero this kind of problems po, it came from mental problem at yung mental problem po na yun ay nagmula from spiritual problem. 그래서 지금 이 시대는 이 정신병 시대예요. 정신병 시대. Kaya po yung age po natin o yung panahon po natin ngayon ay panahon ng mental illnesses. 미국 같은 데도 정신 문제가 50% 이상이 정신병 문제예요. So, kahit po sa Amerika, parang halos 90% po ng mga taong nakakaranas ng mga mental illnesses. 트럼프 대통령도 지금 대통령인데도 제정신이 아니에요. So, yung president ng Amerika, 지금 일본 같은 경우도 한 집 건너 한 사람이나 두 사람씩 정신병 가진 사람들이 있어요. So, kahit po sa, like for example po sa Japan country, halos ng mga bahay po doon, walang bahay po doon sa Japan ang hindi nakakaranas ng mental illnesses. 한국도 묻지마 살인이라고 그래가지고 이유도 없이 사람을 막 찔러서 죽이고 막 상하게 하고 그래. So, even in Korea po, parang nagkakaroon po doon ng mga krimen po or kaso na yung mga tao pumapatay na lang po ng walang dahilan. 잘 사는 나라에만 일어나는 문제가 아니에요. Pero actually po, yung ganito pong problem ay hindi lang po nangyayari sa mga developed countries. 가난한 사람들한테도 이런 문제가 많이 일어나잖아요. So, kahit po sa mga poor countries po or may mga bansa na may kahirapan po, nangyayari din po yung ganitong klaseng problema. 근데 이런 문제들이
우상 숭배하게 나면 이런 문제들이 자꾸 발생하게 돼요. Pero yung mga ganito pong mga problema ay dumarating po, nangyayari dahil sa idols. 사람들이 큰 신전을 지어요. 나라마다 신전, 성전 말고 우상 신전을 짓고. So, sa mga bansa po, kumbaga sila po ay nagtatayo po ng mga templo, pero yung mga templo na kung saan nagsasamba sila sa Diyos-Diyos. 우리나라 같은 경우에도 부처 그 불상을 어마어마하게 크게 지어요. So, kahit po sa Korea, meron po silang sobrang laking templo po doon, tapos doon po sila nagsasamba mga Diyos-Diyosan. 지금 예수님 상 그 다음에 그 누구야 맘마메리 상이라고 그래가지고 예수님 상이 그거 어디죠 여보? 저쪽 그 수빅 가는 그쪽에 이렇게 보면 엄청나게 크게 그져서 그게 관광지가 돼가지고 사람들이 그거 구경하러 와요. Tapos parang lugar po papunta po sa Subic, hindi po ako sigurado. So, meron pong makikita na sobrang laki ng statue po doon ni Jesucristo kasama si Mama Mary. Tapos, ang dami pong mga tao po doon na pumupunta, bumibisita. 하나님은 하늘이나 땅이나 물속이나 하나님의 형상이라고 생각하는 그런 어떤 우상을 만들지 말라고 했어요. So, ang Diyos sinabi niya na huwag tayong sasamba o gagawa ng imahe sa ibabaw ng ano nga po ito, lupa or ilalim po ng tubig. 그럼 자외선 3차대까지 우상 숭배하면 망한다고 하잖아요. Kasi sinabi po ng Diyos na kapag tayo po ay sumamba sa Diyos-Diyosan, tayo po ay mawawasak. 우상 숭배하는 사람은 근본 문제에 묶여가지고 계속 정신적인 문제, 마귀 자녀, 정신적인 문제에서 이 6가지 그 상태, 불신의 상태에 묶여서 고통받고 살아야 돼요. So, ang mga tao po na sumasamba po sa Diyos-Diyosan, they are being bound or captive po ng masamang espiritu ni Satanas po, at ito po ay mamanahin ng kanilang susunod na salinlahi, and they will suffer from 6 states of unbeliever. 그런데 하나님을 섬기고 오직 하나님만을 바라보고 하나님 사랑하는 사람은 자녀 천대까지, 천대는 그냥 천대가 아니에요. 천대까지 그냥 하나님이 축복하신다고 약속을 했단 말이에요. But sinabi po ng Diyos, God promised that those who love Him and obey His commands po, ay ipagpapalain niya daw po ang kanilang mga susunod na henerasyon. 지금 민다나오에 지금 지진이 7.2 지진이 왔대요. 많은 사람들이 죽거든요. 그러면? So we heard po na nagkaroon po ng lindol sa Mindanao, 7.7 magnitude po, magnitude. 일본에 또 어마어마한 지진과 막 그냥 쓰나미가 막 몰려오잖아요. Tapos even sa Japan po, lagi silang nagkakaroon ng disaster ng tsunami. 중국도 그냥 홍수 때문에 난리 났어요. Even sa China, sobra din yung mga baha. 미국에는 또 불이 나가지고 꺼지질 않아. 몇 달 동안. 미국에 불. So, sa Amerika din naman po, kumbaga nagkakaroon po ng mga 한참 fire 동안 안 hazard 꺼졌어. po. 이런 재앙들이 막 밀어닥치는 거예요. So, lahat po ng mga tao po ay nalilipol dahil po sa mga ganitong klase ng disaster. 이게 우리 지금 눈에 보이잖아요. 이런 막 일어나는 일들이. So, nakikita po natin yung mga ganitong klaseng disasters. 근데 이 모든 문제들이 어디서 와요? fundamental problem. But all of these problems came from fundamental 하나님을 problem. 떠난 문제예요. Ito po yung problem na ang tao na pahiwalay sa Diyos. 사단한테 묶여 있어요. They are being bound by Satan. 그리고 무지무지하게 무서운 오리지널 씬에 묶여 있는 거예요. And they are also bound by this very scary original sin. 그래서 우리에게 필요한 게 뭐예요, 지금? That's why, ano po yung pinakakailangan natin? 저와 여러분에게 필요한 게 오직 그리스도예요, 오직 그리스도. What do we need the most is only Christ. 왜? 오직 그리스도만이 이 죄 문제를 또 사랑의 문제를 하나님 떠난 문제를 어떻게 해요? 해결할 수 있는 거예요. Because only Christ can solve the problem of original sin, problem of Satan, and problem of being separated from God. 아멘. Amen. 이게 진짜 이걸 믿는다면 그게 바로 예수님이 인정하는 진짜 믿음이에요. So when you believe, if you believe in this po, at kapag ito po ay na-recognize, in-acknowledge po ninyo, yun po yung tunay na pananampalataya. 그래서 우리가 5가지 어슈런스 있지만 7가지 어슈런스 얘기했잖아요, 계속. So even though we only have these 5 assurances po, pero we told you about 7 assurances, tama po ba? 그리스도를 통해서 오직 그리스도를 통해서 구원의 확신을.
So, because of Jesus Christ po, nagkaroon tayo ng salvation. 그 다음에 이것까지 쭉 시간이 없는데 구원의 확신, 응답의 확신, 인도의 확신, 용서의 확신, 그 다음에 승리의 확신, 그리고 치유의 확신, 그리고 부여의 확신 이렇게 7가지 했잖아요. 이건 다들 까먹고 있으면 안 되는데. So we have 7 assurance po, which is assurance of salvation, guidance, answer of prayer, forgiveness and victory, and assurance of healing, and assurance of wealthy, being wealthy. So you should not forget 이 this. 믿음이 어디서부터 이 7가지 확신이 시작되냐면 예수는 그리스도라는 이 믿음으로부터 시작되는 거예요. So saan po magsisimula po yung assurance po na ito? By believing that Jesus is the Christ. 바로 삼위 하나님, 트리니유 갓. So una po ay sa tatlong persona ng Diyos. 모든 것들을 창조하셨지만 가장 중요한 일이 뭐예요? 카리타산, 셀베이션이에요. So, though ang Diyos po ang lumikha po ng lahat po ng bagay, ang pinaka-importante po ay binigyan niya tayo ng 하나님이 salvation. 우리를 구원하시려고 계획하셨어요. So, nagkaroon po ang Diyos ng plano to give us salvation. 예수님이 그것을 십자가에서 죽으시고 부활하시면서 성취하셨어요. So, nagkaroon po ng fulfillment yung plan po na yon by Jesus Christ dying on the cross. 성령은 각 개개인 한 사람 한 사람에게 그 구원이 이루어지도록 역사하셨어요. So, yung Holy Spirit naman po, siya po yung nag-work po para magkaroon po ng application yung salvation po na to sa bawat tao. 창조주 하나님은 파워, 천재를 창조하신 분이 엄청난 파워를 가지고 계시죠. Almighty 아시죠? Almighty. So, ang Diyos na tagapaglikha, na lumikha ng ating pong mundo, He possessed this great power. He is Almighty. 아멘? 이거 믿어요? 하나님은 무엇이든지 하실 수 있는 분이에요. So, naniniwala po ba kayo dito? Ang Diyos po ay ang Diyos na kayang gawin ang lahat ng bagay. 이 하나님이 어떻게 오셨어요? 말씀으로 천지를 창조하신 그 하나님이 이 땅에 14절에 보면 요한복음 1장 1절부터 쭉 이렇게 읽고 보면 14절에 성육신 하신 거예요. So, 인카네이션. ito pong ating Diyos na lumikha, nilikha niya po ang mundo natin sa pamagitan ng kanyang salita, at ito pong salita ay nagkatawang tao. 거룩하신 하나님이 우리의 죄를 위해 죽기 위해서 어떻게 해요? 육신을 입고 오신 거예요. So, ang banal na Diyos upang tayo ay iligtas, siya ay pumunta dito sa lupa upang siya ay mamatay. 하나님은 거룩한 영이고 영은 죽지 않아요. So, ang Diyos po ay banal na Diyos at siya po ay espiritu, siya po ay hindi namamatay. 죽으려면 육신이 있어야 돼요. So, kapag pagsabi pong kamatayan, ibig sabihin po nun, kailangan merong physical na 이 katawan. 죄값은 뭐예요? 사망이에요. So, the result of this original sin is death. Go to hell. Ibig sabihin, mapunta sa impyerno. 나인tindihan ba? So, 보면 우리 18절, 19절 한번 읽어봅시다. So, basahin po natin sa Marcos chapter 9, verse 18 hanggang 19. 18, 19절 읽으세요. Tuwing siya'y sinasapian nito, siya'y ibinubuwal. Bumubula ang kanyang bibig, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at siya'y naninigas. Hiniling ko po sa inyong mga alagad na palayasin nila ang masamang espiritu, ngunit hindi nila ito mapalayas. Sinabi ni Jesus sa kanila, lahing walang pananampalataya. Hanggang kailan pa ba ako mananatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo rito ang bata. 이 사람들이 믿지는 않는 모습을 보고 이 세대, 이 세상에 믿음이 없다고 말씀하시면서 막 좀 속상해 하시면서 데려오라고 하시는 거예요. 예수님께서. So, sinabi po ito po yung sinabi po ni Hesus Kristo, kasi nung nakita niya po yung mga tao po na wala pong pananampalataya, and parang he feels upset po, kaya sinabi po ni Hesus Kristo na dalhin ninyo yung bata sa akin. 이 믿음이 없는 사람. 그런데 뭐예요? 이 믿음이 없으면 역사가 안 일어나요. So, ibig sabihin po nito, ang paggawa po or ang pagkilos ay hindi po mangyayari kapag wala tayong 근데 pananampalataya. 예수님이 바로 창조주 하나님이시고 우리를 위해 오신
그리스도의 사실을 믿는 그 믿음을 가지고 있으면 어떻게 돼요? 모든 것들을 절대 불가능을 절대 가능케 하는 거예요. So, pero kung titignan po natin, sino po ba si Jesucristo? Siya po ang tagapaglikha, siya po ay makapangyarihan. So, meaning to say po, kapag tayo po ay merong pananampalataya, siya po ay kikilos. Kumbaga, lahat ng impossibilities ay magiging possibilities. ABL. ano? Impossible to possible. Lahat po ng imposible ay magiging posible. 근데 이게 뭔데? absolutely 절대 absolute. Pero kung mas titignan po natin, ito po ay tiyak na posible. 믿는 자에게는 능치 못할 일이 없다. 다 할 수 있다는 거죠. Sa mga mananampalataya po, lahat ng bagay po ay mangyayari. 그래서 우리 믿음은 루스 집사님이나 우리 여러분들의 믿음은 어디 있냐면 진짜 감사해야 되는 게 요 예수 그리스도의 믿음 안에 있어요. So, ang ating pong pananampalataya, lahat po tayo na nandito, ang ating pananampalataya po ay na kay Jesucristo. This is the thing that we have to thankful for po. 25절에 예수님이 그러잖아요. 이 더러운 귀신아 나가라! 그랬단 말이에요. So, in verse 25, makikita po natin dito, sinabi ni Jesucristo sa masamang espiritu na inuutusan kita. 쫓아버리는 명령을 한 거예요. 커맨더. 명령을 해버렸어요. So, inutusan niya, kumbaga, kinuman niya yung masamang espiritu na 근데 yun. 또 중요한 게 뭐냐면 나간 다음에 귀신이요 또 다시 들어올 수 있어요. Pero ang sinabi rin ni Jesucristo, wag ka nang babalik sa Kanya. 그래서 귀신을 쫓아내고 예수님 그랬잖아요. 다시는 들어오지 마라. Never again. So, sinabi ni Jesucristo, nung inutusan niya yung espiritu, yung masamang espiritu na umalis, sinabi rin niya na wag ka nang babalik sa batang to. 아멘. Amen. 여러분들 봐요. 마태복음 28장 18절로 20절 보면 하늘과 땅의 권세를 가지신 예수님이 우리와 함께 한다고 약속을 했어요. So, kung babasahin po ninyo sa Mateo 28:18 hanggang 20, lahat daw po ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay ibinigay na kay Jesucristo. At itong si Jesucristo ay nasa atin, nasa inyo. 모든 권세를 가지신 예수님이 나와 어떻게? 함께 우리와 함께 임마누엘. So, itong si Jesucristo na nagpo-possess ng authority ay kasama natin with at Emmanuel. Kasama mo at kasama natin. 귀신 들리고 이 재앙에 빠져서 고통당하고 정신병에 묶여있고 막 이런 세상에 어떻게 모든 것이 합력하여 선을 이루시는 이 하늘과 땅의 권세를 가지고 우리와 함께 하신다. Dito po sa mundo kung saan panahon po ng disasters, idols, and mental illnesses po, ito pong si Jesucristo na nagtataglay ng kapangyarihan, lahat ng authority po sa langit at sa lupa ay nakakasama po ninyo sa lahat ng bagay. 예수님이 원하는 제자를 쓰시려고 원하는 자를 불렀어요. So si Jesucristo po, tinawag niya ang mga disipulo na nais niya. 왜냐하면 예수님이 이렇게 말씀해요. 너희와 함께하고 Kasi ito po yung sabi ni Jesucristo, para makasama nyo ako. 그래 너희들을 내보내서 전도도 하고 Para kayo ay ipadala ko sa field at gawin ng evangelism. 그냥 나가면 안 되니까 귀신을 내어쫓는 권세를 주고 So, of course, hindi lang kayo dapat pumunta doon mag-evangelism. I will also give you the authority to drive out demons. 성경에 얼마나 이 귀신 얘기가 많이 나와요. So, alam niyo po ba, napakaraming story about the demons sa Bible. 우리의 눈에는 안 보이지만 영적으로 잡혀있는 사람들은 귀신을 보고 막 시달려요. 그래서 So, kahit hindi po nakikita ng ating pong mga mata, pero there's a lot of people who are being possessed by evil spirits. 여기 만약 귀신이 이 아이를 잡고 말도 못하게 하고 듣지도 못하게 하고 그래 이 툭하면 넘어져서 불 속에도 넘어지고 물 속에도 빠지고 막 이렇게 해서 얼마나 고통스러운 삶을 살게 해요. So, kanina binasa lang po natin na yung isang bata na inaalihan po ng masamang demonyo, siya po ay tawag po doon, naghihirap ng lubos to the point na yung batang to kapag saan siya pumunta siya ay natutumba, hindi siya nakakapagsalita, hindi rin siya nakakarinig.
So, lagi siyang, itinatapon sa apoy or tubig. 그런데 예수님이 그리스도로 오셔서 이 문제를 해결하신 거예요. So, you cannot say that was so much suffering po, but to end this kind of problem, pinadala po ng Diyos sa Kristo para sa 그리고 이 atin. 문제를 해결할 수 있는 권세, 예수 그리스도의 복음을 우리에게 주신 거예요. And to also solve this problem po, binigyan rin po tayo ng Diyos ng gospel na walang iba kundi sa Kristo. 여러분들이 우리가 나이가 먹고 힘이 없는 것 같아도요, 우리가 가지고 있는 이 힘은 하늘과 땅의 권세를 가지신 온 천하 만물을 창조하신 창조주의 그 권세와 권능이 우리 안에 위임돼 있어요. 이렇게 위임돼 있다. 위임. 네가 해도 돼. 내 대신 네가 해. 이렇게. So, it seems like na kung titignan po tayo, mukha po tayong mahina, mukha tayong may kakulangan, tayo na rin po ay tumatanda, pero sa Jesucristo po na mayroong kapangyarihan sa langit at sa lupa po ay nakakasama po ninyo. So, instead of Him po, ay ibinigay niya po sa atin yung kapangyarihan na yun. 세상은 눈에 보이지 않는 이 사단, 이 귀신들, 이 악한 영에게 붙잡혀 있기 때문에 하나님이 그래서 뭐예요? 우리의 싸움은 그냥 이 혈과 육의 싸움이 아니라 영적 싸움이라고 말씀하십니다. Kaya po sinabi rin po sa atin, dito po sa mundo, hindi po natin nakikita yung mga, yung mga masamang espiritu po, it's unseen to our eyes po, tapos yung mundo na puno po ng problema. Kaya sinabi po sa atin na sa Kristo, kailangan natin magkaroon ng spiritual battle. 악한 영들과의 싸움, 사단과의 싸움이에요. So, this is a battle against Satan po. 그리고 지금 이 마귀에 붙잡힌 세상의 임금, 가짜 임금, 이 마귀에 붙잡힌 이 세상, 이 저주와 재앙 속에 빠져있는 세상과의 싸움이에요. 세상의 유혹과의 싸움이에요. So, this is the fight po against this world na kung saan pinapanghawakan ni Satanas. 계속 세상이 유혹하잖아요. 자꾸만 가갖고 예배 못 드리게 하고 자꾸 올바른 삶을 살지 않고 죄짓게 만들고. So this world will continue to tempt you para tuksohin kayo para mawala sa inyo yung pagsamba at gamitin yung lahat ng bagay para kayo ay tuksoin. 아까 여기에 나온 사람들처럼 예수님을 믿지 못하고 있잖아요. 의심하고. 그게 뭐예요? 나의 불신앙이란 말이에요. So yung kaninang binasa po natin, yung mga taong nakapaligid kay Jesucristo, lahat sila na nagkaroon ng doubt or walang pananampalataya. 마귀 사단 얼마나 악하냐면 이 마귀가 나갔다가 빈집, 이 집이 소재된 걸 보고 들어와서 더 악한 귀신 7마리를 데리고 들어와서 이 사람이 이전보다 더 상태가 악하게 아주 심하게 됐대요. So gaano po kasama ang masamang espiritu po na to? So siya ay pupunta sa isang empty house po. Kapag nakita niya yun na walang laman, aalis siya doon tapos magdadala ulit siya ng 7 mas malalakas pa. So compare sa state ng taong yon before ay mas magiging malala yung state niya. 빌립이 사마리아에 가서 복음을 선포할 때 아주 많은 사람들에게 붙었던 귀신이 떠나갔대요. So si Philip po, nung siya po ay pumunta sa Samaria, marami pong mga tao ang kanya pong, marami po siyang pinalayas po na inaalihan ng demonyo sa mga tao. 많은 중풍병자와 안전뱅이가 나음을 받았대요. Marami rin pong mga crippled man, mga tao may karamdaman ang nagkaroon ng kagalingan. 그리고 사도행전 12장 16절로 18절에는 빌립보에 성이 다 다르잖아요. 지금 빌립보에 귀신 들린 여종 점치고 그래서 그 주인한테 많은 경제적인 이익을 준 그 귀신 들린 여종을 어떻게 해요? 그 쫓아내잖아요. 귀신을 16장 16절 읽어 16장 사도행전. Pasensya na po. Basahin na lang po natin sa mga gawa, chapter 16, verse 16 hanggang 18. So, nakasaad po dito, isang araw nang kami papunta sa Pook Dalanginan, nasalubong namin ng isang batang babaeng alipin. Sinasapian siya ng masamang espiritu, kaya siya nakakapanghula. Malaki ang kinikita ng kanyang mga amo dahil sa kanyang panghuhula. Sinundan-sundan niya kami ni na Pablo at sumisigaw ng ganito. Ang mga taong ito ay lingkod ng kataas-taasang Diyos. Ipinapahayag nila sa inyo kung paano kayo maliligtas.
Marami pang araw na ginagawa niya iyon, kaya nainis na si Pablo. Hinarap niya ang bata at sinabi sa Espiritu, iniuutos ko sa iyo sa pangalan ni Jesucristo, lumabas ka sa babaeng yan. At noon din lumabas ang Espiritu. 아멘. 그러니까 지금 다 악한 사단 그리고 그 쫄개들 귀신들에게 세상이 지금 묶여 있단 말이에요. 많은 사람들이. So, lahat po ng ito ay gawa ng isang masamang espiritu. So, siya rin po ay kumikilos kahit po dito sa mundo. Makikita po natin. 그럼 그 사람들하고 귀신 들린 사람하고 싸워야 돼요? 그 속에 있는 사악한 귀신 그리고 그 귀신을 조종하는 누구의 사단과의 싸움이란 말이에요. So, ano kailangan po ba natin gawin? Kailangan po ba natin gawin ay awayin po natin yung mga tao who are experienced being possessed by evil spirit po? Hindi po. We have to fight against Satan po na nagkakos bakit po nagkakaroon ng ganitong estado po yung mga tao. 사단이 제일 두려워하는 이름이 예수 그리스도예요. Ang kinakatakutan na pangalan po ni Satanas ay pangalan ni Jesucristo. 사단은 우리 안 무서워해요. 우리 안 무서워해요. So, si Satanas po, hindi po siya natatakot sa atin. 우리 안에 함께 하신 예수 그리스도를 두려워하고 무서워하는 거예요. So, natatakot po si Satanas sa atin, natatakot po si Satanas kay Jesucristo na nasa inyo. Amen. 믿으세요? Do you believe po? Do you believe? Do you believe? 그러면 그 믿음 갖고 싸우면 돼요. 그럼 승리예요. So, with that faith po, you have to fight against him and have victory. 지금 세상은 흑암 운동 공허 가운데 빠져 있어요. So, ngayon yung mundo po natin ay nasa loob po ng chaos, emptiness, and darkness. 여기에 예수 그리스도의 빛을 비추는 거예요. 창조의 빛을. But from there po, ang liwanag po ni Kristo ay nagningning. 아멘. 치유의 빛을 비추는 거예요. 계속. So, patuloy po siyang nagbibigay sa atin ng liwanag ng kagalingan. 눈에 보이는 나의 어떤 연약함을 보는 게 아니고 믿음으로 나에게 계속 예수 그리스도의 빛을 치유의 빛을 비추는 거예요. So, wag po ninyong isipin po kung ano po yung katayuan po ninyo ngayon, kung ano po yung nakikita niyo sa sarili po ninyo. You have to continue shine the light of Christ po sa inyo. 몸이 멀쩡해도 이거에 붙잡혀 있으면 어떻게 돼요? 이거에 붙잡히면 고통 속에 살아가는 거예요. So, kahit may kahinaan man ang inyong katawan o kahit may malusog kayong pangangatawan po, but if you are being bound by these three things po, anong magagawa natin? 그래서 계속 예수 그리스도의 빛 비추시기 바라요. Kaya po, dinadalangin ko po and I hope na you continue to shine the light of Christ within 계속 you. 나에게 비추세요. 나한테 얹어놓고 손 얹고 그렇게 기도하는 거예요. So, ganyan po, katulad, yung mga kamay po ninyo, ilagay po ninyo sa inyong puso po, and you continue to shine the light of Christ within you. 루스 집사님도 본인에게 한번 그다음에 우리 아이들이 내게 계속 빛 비춰줘요. Ganun din po kay Deaconess Luz, sa inyo po, pagniningin po ninyo yung liwanag ni Kristo, and of course kay Aldrin po. 사모님하고 우리 기도 제목이 나하고 기도 제목이 뭐예요? 우리 알드린이 혼자 일어나서 힘을 딱 뻗고 쓰고 걸을 수 있도록 그 기도하고 있어요. So ngayon dinadalangin po namin na we really pray po na si Aldrin po makatayo, makalakad po sa kanyang sariling mga paa. 자, 야고보서 4장 7절에 보면요. Kung babasahin po natin sa Santiago chapter 4 verse 7. 마귀를 대적하라. 그러면 그가 피하리라 도망간다는 거예요. So, ang nakasaad po dito, labanan po ninyo ang diablo at lalayuan niya kayo. 자, 그래서 콘클루션. 아멘. Amen. 믿음이 없으면 안 돼요. 믿음 없이 하면 근데 그래도 뭐 들어주실 때도 있지만 자. So, of course, hindi po ito mangyayari kung wala pong pananampalataya. 그래서 우리가 확신을 해야 돼요. That's why we need to have a assurance. 이 확신도 하나님으로부터 와요. But of course po, even this assurance po, it came from God. 예수님이 의심하고 있으니까 이놈의 자식들을 다 혼내신 게 아니라 얘 믿음만 없는 녀석들아, 믿는 자에게 눈치 못할 일이 없다고 보여주시면서 믿음을 주시는 거예요. So of course po, nung nakita po na Jesucristo na yung mga tao ay nawala ng pananampalataya kahit yung kanyang sariling mga disipulo po, hindi niya sila pinagalitan or hindi siya nagalit po sa kanila. Pero ang sinabi lang na Jesucristo, napakaliit ng pananampalataya ninyo, and as Jesus said that po, ipinakita na Jesucristo sa kanila.
오늘 저를 통해서 여러분에게 말씀하는 거예요. 하나님이. So ngayon po, ito ang sinasabi ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ni Pastor. 세상 사람들처럼 불신앙하지 말고 믿으라는 거예요. Sinasabi po ng Diyos po sa atin, huwag kayong magkaroon ng hindi pananampalataya katulad ng mga tao dito sa mundo. Kailangan niyong maniwala. 믿음은 들음에서 와요. Kasi po, ang pananampalataya, nagbubunga po ang pananampalataya dahil po sa pakikinig. 그 들음은 그리스도의 말씀으로부터 와요. At yung pakikinig po na yon, yung pananampalataya po na yon ay nagmumula sa pakikinig ng salita mula kay Hesus Kristo. 쉽게 얘기해서 복음을 계속 들을 때, 하나님의 이 믿음의 말씀을 계속 들을 때 여러분의 믿음이 자라서 어떻게 해요? 사단도 꺾어버리고 이 세상의 유혹도 꺾어버리고 어떻게 나의 불신앙도 꺾고 승리할 수 있는 거예요. So, meaning to say po, if you keep on continuing listening to this gospel po, kayo, yung pananampalataya po ninyo ay, magkakaroon po, mag-grow po. Tapos, you will have this power po against Satan po, against this word, and against this unbelief. 10절인가요? Lalago. 확정되었네 나의 마음이 하나님께로만 확정, 그리스도께로만 확정, 하나님께로만 확정됐다는 거예요. So, meaning to say po, magkaroon po kayo ng confirmation po sa Diyos at kay Hesus Kristo. 오직 당신만 믿겠습니다. Yung parang ganito po, Panginoong Diyos, kayo lang ang aking 왜냐하면 paniniwalaan. 당신은 창조주시기 때문에 그래요. Dahil kayo po ang tagapaglikha. 세상에 그 창조주 하나님의 형신을 입고 나를 대신해서 십자가에 못 박혀 죽으시고 부활하셔서 우리를 구원하셨기 때문에 나는 하나님을 믿을 수밖에 없는 거죠. So, kayo po ang Diyos ng tagapaglikha, kayo po ang makapangyarihan, kayo po ay nagkatawang tao para po sa nagkatawang tao, namatay sa krus at muling nabuhay, kaya kayo po ang aking 자, papapurihan. 한번 다 읽어봅시다. Basahin po natin yan. I am healing minister. 아멘. 아이고 하얗고 아니에요. 여러분 예수 그리스도 소유하고 치유의 빛을 가지고 있는 사람들이에요. So you are a healing minister. Bakit po? Because you possess the gospel and you possess the light of Christ. 자꾸 헷갈리는데 에레나가 아니고 에레나 집사님 뭐예요? 에레나 집사님 내가 연약해 귀한 채와 앉아 있어도 병든 사람들 위해서 기도하는 게 빛을 비추면서. So tawag po nito, kahit may kahinaan po kayo, kahit may karamdaman po kayo, even you're just sitting down po, maaari po kayo magbigay ng liwanag po sa ibang tao, meron ding karamdaman. 아직 예수가 그리스도인 사실 모르는 사람들한테 예수 그리스도의 복음을 전하는 거예요. So, sa madali pong salita, yung mga taong hindi pa po nakakakilala or nakakaalam po na si Jesus ang Kristo, you are shining the light upon them. 그 에레나 집사님 통해서 한 사람이 구원받고 돌아왔어. 그런데 성경은 이렇게 말씀하세요. 한 영혼이 온 천하보다 귀하다고 하죠. So sa madali pong salita, kung meron pong isang tao na tumanggap po kay Hesus Kristo, bumalik po sa Diyos sa pamamagitan ni Deaconess Elena po, ganito po yung sinabi sa Bible. Yung isang tao po na yan na tumanggap ay hindi ipagpapalit ng Diyos dito sa mundo. 예, 여러분들이 중요한 게 뭐냐? 오직 그리스도로 충만합니다. So, para po sa inyo, ano po yung dapat na pinaka-importante? To be filled with Christ only. 이렇게 되면 유일성, 재창조의 응답은 계속 따라와요. 그러니까 응답이 계속 따라와요. So, kapag mangyari po yun sa buhay po natin, yung answer ng uniqueness and recreation will continue to come. 성령 충만인데 300%. So, yung feeling ng Holy Spirit po, dapat 300%. 가이던스. Yung paggabay, 그 다음에 work of the Holy Spirit. yung pagkilos ng Holy Spirit, 그리고 fruit of the Holy Spirit. at yung bunga ng Holy Spirit. 계속 이거 그리스도 붙잡고 성령 충만 달라고 기도하면 되는 거예요. So, as you filled with Christ only po, you may ask for a guidance, working, pananahan ng banal na Espiritu. 그리고 말씀으로 충만해야 돼요. And of course, you also have to be filled with the Word. 말씀이 우리를 살리는 거예요. So, ang salita po ng Diyos ay bumubuhay sa atin. 말씀이 살았고 능력이 있어서 Because yung Word is alive and active. 우리의 영과 혼과 관절과 골수를 찔러 쪼개는 거예요. So, yung salita po na ito ay
Ano nga po ito? Nagbibigay ng kagalingan sa lahat ng parte ng ating pong mga katawan, kasukasuan, buto, lahat. 우리의 잘못된 마음과 생각을 지키시고 고치시고. Pinoprotektahan po niya ang ating isipan, ang ating puso. 그래서 이게 가스펠 복음이에요. So, this is the gospel po. 왜 우리 풀빛이 중요해요? 풀빛 메시지가 우리 풀빛 메시지, 우리 강단 말씀은 항상 복음만 전해요. So, bakit napaka-importante po ng pulpit message natin? Kasi from pulpit po ay ipinapahayag lang yung gospel. 수많은 거 이런 거 쫓아다니는 게 아니라 딱 이 모든 것들을 가지고 있는 그리스도 한 분만 딱 붙잡으면 되는 거예요. 아, 작은 거 이런 거 저런 거 뭐 종교율법 이런 뭐 가지각 것을 붙잡는 게 아니라 딱 only Christ만 붙잡으면 되는 거예요. So, ibig sabihin po nito, huwag niyo pong panghawakan yung ibang bagay, yung mga ibang bagay po. You only have to hold on to only Christ. 여기서부터 오는 이 믿음이 충만해지시기 바랍니다. So, I pray and hope po na from here po ay ma-feel din po kayo ng, mapunan po kayo ng lahat ng pananampalataya. 하나님 감사합니다. Father God, we give you thanks. 오늘도 우리에게 성취될 말씀 주신 것 감사합니다. Nagpapasalamat po kami for the fulfillment of your word. 또한 우리 안에 그리스도께서 함께 하시며 우리에게 참된 믿음을 주시니 감사합니다. Nagpapasalamat din po kami na sa pamagitan ng salita po na to ay pinagkakalooban niyo po kami ng pananampalataya kay Kristo. 이 참된 믿음을 가지고 나와 교회와 현장을 살리며 하나님의 영광을 나타나게 하옵소서. With this true faith, Panginoon, naway mailigtas po namin, may we be able to save this, fill this region po. 사랑하는 우리 성도들에게 하나님 오직 그리스도로 충만하게 하옵소서. Sa inyo pong pinakamamahal na mga mananampalataya, naway lagi po silang ma-filled po ng tanging Kristo. 성령의 내주인도 역사 그리고 열매를 맺게 하시는 성령의 충만함이 가득 차게 하옵소서. Naway pagkalooban niyo po sila ng paggabay, pagkilos at bunga ng banal na Espiritu as they being filled with this Holy Spirit. 오직 복음으로 오직 하나님의 살아있는 말씀으로 충만하게 하옵소서. Naway panahan niyo po sila ng tanging inyo lamang salita na siyang buhay at aktibo po. 오늘 주신 이 언약의 말씀 붙잡고 살아있는 기도 속에 승리하게 하옵소서. Sa loob po ng salita po na ito, naway sila rin po ay pumasok sa loob ng buhay na panalangin. 오직 하나님으로부터 오는 참된 믿음으로 충만하게 하옵소서. At panahan niyo po ang bawat isa po sa amin ng salita po ninyo na nagkakaroon po ng katuparan. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 크신 은혜와 Ang dakilang habag ni Hesus Kristo, 하나님의 무한하신 사랑하심과 walang hanggang pag-ibig ng Diyos, 성령의 역사하심이 pagkilos ng banal na Espiritu, 하나님으로부터 온 믿음을 굳게 붙잡고 확정하며 현장으로 나아가 생명을 살리기를 원하는 이들 위에와 ay mapasakamay po nila na nagkakaroon po ng tunay na confirmation po sa kanilang pananampalataya, maging sa pagkilos at pagkilos po ng pananampalataya po na ito. 정신병과 우상 문제와 그리고 사단에게 묶여 고통당하는 모든 사람들을 재앙 속에 빠져 있는 사람들을 살리기 원하는 이들의 소원 위에 ay mapasakamay po nila na ninanais po na iligtas ang mga tao na nasa loob po ng disaster po na to o sa loob po ng Diyos-Diyosan. 오늘 주신 약속의 말씀을 붙잡고 승리하기를 원하는 내가 바로 치유 사역자인 사실을 깨달은 이들 위에와 At para din naman po sa kanila na napagtatanto po na sila po ay mga healing minister po na nagtataglay po ng tunay na kagalingan po. 이들의 가정, 가문, 그리고 미션 위에 At para din naman po sa kanila pong pamilya, henerasyon ng pamilya at mga mission, 이제로부터 영원토록 함께 계실지어다. ay mapasa inyong lahat, magpasawalang hanggan. 아멘. Amen. 아멘. 감사합니다. So, salamat po. Sabay-sabay